Kwentong kasaysayan ng Negros Occidental. Ang Negros Occidental ay isang lalawigan sa kanlurang bahagi ng isla ng Negros, bahagi ng rehiyon ng kanlurang Visayas sa Pilipinas. Bago dumating ang mga mananakop na Kastila, tinatawag itong buglas ng mga katutubo na nangangahulugang putol o naputol mula sa isang mas malaking masa ng lupa. Pinaninirahan ito ng mga ate at iba pang katutubong grupo na nabuhay sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda at kaunting pagsasaka. Noong 1565, sinimulan ni Miguel Lopez de Legazpi ang ekspedisyon ng mga Kastila sa mga Visayas. Nang mapansin nila ang maiitim na balat ng mga katutubo sa isla, tinawag nila itong Negros na nangangahulugang mga itim sa wikang Kastila. Sa kalaunan, itinatag ang mga unang pamayanan, tulad ng Binalbagan at Ilog noong 1570. Pagsapit ng ika-19 na siglo, naging sentro ng industriya ng asukal ang Negros Occidental, lalo na sa tulong ng mga dayuhang negosyante at ng pagpapakilala ng modernong teknolohiya sa pagsasaka. Ang pagyabong ng industriya ng asukal ang nagbunsod sa pag-angat ng mga makapangyarihang hasyenda at ng mga tinaguriang sugar barons ng lalawigan. Noong panahon ng Katipunan, nadama rin sa Negros ang hangarin para sa kalayaan. Ang pinakatanyag na pangyayari ay ang Negros Revolution noong 5 ng Nobyembre, 1978. Pinamunuan nina Aniceto Lacson sa Hilaga at Juan Araneta sa timog ang mga revolusyonaryo ng Negros Occidental. Sa pamamagitan ng mapanlikhang estratehiya, gaya ng paggamit ng mga nililok na kahoy at kawayan na anyong baril upang linlangin ang mga Kastila, nagtagumpay silang mapasuko ang mga Kastilang sundalo sa bakolod ng walang madugong labanan. Bunga nito, itinatag ang Republika ng Negros noong Nobyembre 1978, isang pansamantalang pamahalaan na layuning pamunuan ang buong isla. Bagamat ninais ng mga lider nito na maging isang malayang republika, hindi ito kinilala ng mga Amerikano at kalaunan ay isinailalim sa kapangyarihan ng pamahalaang kolonyal ng Estados Unidos. Ang kultura ng Negros Occidental ay hinubog ng pinaghalong impluwensiya ng katutubo, Kastila at Amerikano. Kilala ang mga Negrense sa kanilang kahusayan sa sining, musika at teatro. Sa katunayan, ang Bacolod City, kabisera ng lalawigan, ay tinaguriang City of Smiles dahil sa masayahin at magiliw na mga mamamayan nito. Isa sa pinakatanyag na pagdiriwang sa Negros Occidental ay ang Mascara Festival na ipinagdiriwang tuwing Oktubre. Tampok dito ang makukulay na maskara, makukislap na kasuotan at masasayang sayawan sa kalsada bilang pagpapakita ng katatagan at kasiyahan ng mga mamamayan sa kabila ng mga pagsubok. Bukod sa maskara, pinapahalagahan din sa lalawigan ang panaad sa Negros Festival, isang pagdiriwang ng pasasalamat kung saan itinatampok ang mga produkto, kultura at talento ng bawat bayan at lungsod sa lalawigan. Sa larangan ng pagkain, bantog ang Negros Occidental sa kanilang matamis na delicacies gaya ng piyaya, biskotso at napoleones, pati na rin ang masarap na inasal at iba pang lokal na putahe. Ang mga Negrense rin ay kilala sa pagpapahalaga sa pamilya, paggalang sa matatanda, at malalim na pananampalataya sa Diyos na makikita sa dami ng mga simbahan at mga relihiyosong kapistahan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Pagkatapos ng pananakop ng mga Amerikano at Hapones, patuloy na umunlad ang Negros Occidental, partikular sa larangan ng agrikultura. Sa kasalukuyan, malaki pa rin ang kontribusyon ng asukal sa ekonomiya nito, subalit dumarami na rin ang mga sektor tulad ng turismo, enerhiya, geothermal, at iba pang negosyo. Negros Occidental ay nananatiling simbolo ng katatagan, kasaysayan ng paglaya, at pagmamalasakit sa sariling kultura.